Mainit pa rin ang usapin sa pagitan ni Pokwang at ilang fans ni Fiang Smith matapos pumutok ang issue kaugnay ng viral video at payo ng komedyante. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa issue ng Pokwang versus Fiang Smith. Pinag-iisipan ngayon ng komedyanteng si Pokwang na magsampa ng formal na reklamo laban sa mga netizen, nagpapakalat ng masasakit na salita at idinadawit pa ang pangalan ng anak niyang si Malia O'Brien na 7 taong gulang pa lamang. Para kay Pokwang, hindi dapat pinapairal ang ganitong klase ng pag-atake, lalo na kung minor de edad ang nasasangkot at walang kinalaman sa issue. Hindi ito ang unang beses na nakaranas si Pokemon ng bashing, ngunit ang pagdadamay sa anak niya ang tila nag-udyok para seryosohin na niya ang posibilidad ng legal na hakbang. Nagsimula ang lahat na mag-viral ang isang lumang video ni Fiang Smith, ang big winner ng Pinoy Big Brother Gen 11, kung saan pabirong sinabi nito na wala raw makakatalo sa kanilang batch kahit ilang edisyon pa ng reality show ang sumunod. Ang video ay kuha pa noong April 6, 2025 sa fan meeting ng mga dating housemates. Muli itong umingay matapos i-upload ng isang kilalang entertainment site sa Facebook, dahilan para mag-trending at pag-usapan ng netizens. Marami ang natuwa at sumuporta kay Fiang, ngunit meron din nagsabing tila may pagkamayabang ang dating ng pahayag nito. Isa na rito si Pokemon na nagpapaalala kay Fiang sa comment section na nasabing post. Ipinahayag niya ang kanyang pananaw tungkol sa kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba sa showbiz, pati na rin sa kanyang mahigit 2 dekadang karanasan sa industriya. Para kay Pokwang, hindi sapat ang kasikatan kung mawawala ang kababaang loob na anyay mahalagang baunin sa habang buhay. Ang komento ni Pokwang ay agad na pinagdiskitahan ng ilang netizens. May mga pumuri sa kanya at sumang-ayon sa payo, ngunit marami rin ang hindi natuwa. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng may mga basher na hindi lamang siya ang tinira kundi pati ang anak niyang si Malia. Para kay Pokwang, hindi katanggap-tanggap na gawing kasangkapan ng isang bata para lamang maiparating ang galit sa kanya. Ang kontrobersya ay lalo pang lumawak dahil sa pagtalakay ng ibang fans sa record na nakuha ng PBB Gen 11 kumpara sa PBB Celebrity Collab Edition. Ayon sa datos, record-breaking ang Big Night ng Gen 11 na umabot sa 2.26 million concurrent views. Mas mataas ito kaysa sa Big Night ng Celebrity Collab Edition na nagtala ng 1.5 million views. Ang pagkakaiba lamang, ang PBB Gen 11 ay digital platform lamang na panood habang ang Celebrity Collab ay naere sa Free TV sa GMA 7, dahilan kung bakit may agam-agam kung tama bang ikumpara ang datos. Sa kabila ng ingay ng issue, nanindigan si Pokemon na ginawa niya lamang ang sa tingin niya ay tama ang magpayo. Wala siyang pinersonal, bagkus isa raw itong paalala lalo na sa mga baguhan sa industriya na huwag palaging ipaubaya sa kasikatan ang lahat. Fiang's fans clap back at Pokwang. Ilang araw matapos mag-viral ang komento ni Pokwang tungkol sa pabirong pahayag ni Fiang Smith, bumelta naman ang ilang fans ng PBB Gen 11 big winner na si Fiang. Hindi kinatuwa ng mga supporters ni Fiang ang naging payo ng komedyante na pinayuhan ang dalaga na manatiling mapagpakumbaba. Para sa kanila, hindi patas ang naging reaksyon ni Pokwang dahil hindi raw nito napanood ang kabuuan ng orihinal na video kung saan malinaw umanong biro lamang ang sinabi ni Fiang. Ayon sa mga fans, na-edit o pinutol daw ang clip na nakita at pinagbatayan ni Pokemon na kanyang opinyon. Kaya naman marami sa kanila naglabas ng saloobin sa social media para ipagtanggol ang kanilang idolo na si Fiang. Sa iba, hindi raw masama ang sinabi ni Pokwang kung buong context ang nakita nito. Pero dahil isa lamang bahagi ng video ang kumalat, nagmukhang mayabang si Fiang sa paningin ng ilan. Ang usapin ay lalo pang umigting na lumabas ang kabuuang kuha mula sa fan meet kung saan sinabi ni Fiang na ang pahayag niya ay biro kasunod ng pagpapaliwanag kung bakit niya nasabi yon. Ipinaliwanag ni Fiang sa naturang fan meet na para sa kanila na kanyang batch, sila ang pinakamahusay dahil naging totoo sila sa loob ng bahay ni Kuya at hindi nila inasahan ang dami ng sumuporta. Para sa fans, isa lamang itong paalala kung gaano sila ka-proud sa grupo na kanilang sinusuportahan. Bukod sa issue ng putol na video, inungkat din ng supporters ni Fiang na dapat sana raw ay inalam muna ni Pokwang ang buong detalye bago magbigay ng komento. Naniniwala sila na bilang veterana sa industriya, dapat ay mas maingat siya sa pagbitiw ng opinyon lalo na kung bata pa, baguhan ang pinapatamaan. Mailan din nagpahayag na sana raw ay ginawang pribado ang payo at hindi sa comment section ng isang public post kung saan mas lalo lang lumaki ang ingay. Sa kabila nito, nanindigan pa rin ang mga mas pumapanig kay Pokwang na tama ang kanyang punto.
Para sa kanila, totoo namang kailangan ng kababaang loob ng sinumang papasok at magtatagal sa showbiz. Ngunit para sa fans ni Fiang, hindi ito sapat na dahilan para palakihin ang issue at lalo pang idamay ang isang minor de edad na gaya ng anak ni Pokwang na nadamay pa sa bashing. Lumalabas ngayon na ang kabuuang video ay mas nagpapaliwanag sa intensyon ni Fiang na magpatawa at magpasaya ng fans. Pokwang considers legal action against Fiang supporters. Mainit pa rin ang usapin sa pagitan ni Pokwang at ilang fans ni Fiang matapos pumutok ang issue kaugnay ng viral video at payo ng komedyante. Sa pagkakataong ito, mas lumalim ang sitwasyon dahil mismong anak ni Pokwang na si Malia ang nadamay sa gitna ng bangayan. Sa kabila ng paalala ng ilang netizens na huwag nang palakihin pa ang issue lalo na sa social media, nanindigan si Pokwang na hindi niya palalagpasin ang mga bumabati ko sa kanya dahil dinadawit ang pangalan ng kanyang anak. Para kay Pokwang, iba na ang usaping pag-atake kung minor de edad na bata ang pinupuntirya sa mga maanghang na salita online. Sa X, may netizen na nagpayo sa kapwa fans ni Fiang na huwag nang patulan ang mga komento ni Pokwang. Ayon sa kanya, maliit lamang ang mundo ng showbiz at darating ang panahon na magkikita at magkakakilala rin ang magkabilang kampo. Para sa ilang fans ni Fiang, sapat na raw ang paliwanag na edited lamang ang lumabas na clip at malinaw sa buong video na pabiro lang ang sinabi ni Fiang. Kaya naman naniniwala sila na sa tamang oras, maunawaan din ito ni Pokwang at mawawala rin ang alitan. Ngunit tila para kay Pokwang, hindi ganoon kadali ang magpatawad o palagpasin ang lahat, lalo na kung inaatake ang kanyang anak. Ibinahagi niya sa tagal niya sa industriya, maswerte na siyang nabigyan ng pagkakataong makatrabaho ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa showbiz. Ipinagmamalaki niya na kahit papaano naabot niya ang pangarap na makasama sa iisang proyekto ang ilan sa mga itinuturing na haligi ng pelikula at telebisyon. Para kay Pokwang, ito ang mga bagay na hindi maaalis sa kanya kahit pa sabihin ng iba na siya ay laos na. Gayunpaman ang sentro ng issue ngayon ay hindi na ang mismong payo niya kay Fiang kundi ang pagpasok ng pangalan ni Malia sa mga masasakit na komento ng ilang netizen. Para sa isang ina, hindi katanggap-tanggap na gawing kasangkapan ang bata sa isang usaping hindi naman ito naiintindihan at wala namang kinalaman. Ayon kay Pokwang, na-screenshot na niya ang mga mensaheng may masasamang hiling laban kay Malia at isa itong malinaw na basihan para siya ay maghain ng reklamo. Para sa kanya, responsibilidad niya bilang ina na ipaglaban at protektahan ang anak sa mga taong hindi kilala pero handang manakit gamit ang social media. Hindi pa nagbibigay ng anumang opisyal na pahayag ang kampo ni Fiang ukol sa usapin. Wala rin inilalabas sa tugon ang mismong PBB Gen 11 big winner na si Fiang sa issue matapos umingay ang video clip at ang mga komentong pinost ni Pokwang. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!